magpapaumaga o gabi. Tila walang kapaguran sa pagsasabit ng mga banner at poster ng ilang politiko. Si Dennis, di niya tunay na pangalan. Dati siyang tauhan ng isang politiko at namumuno sa pagpapakalat ng poster at banner ng mga nagnanais tumakbo. May mga tao kasi aware na bawal magkapit. Pero kung gabi yan, syempre mga tao tulog na. Hindi nila maisip na, malansisita eh. Bawal magkabit. Magugulat na sabi, nakakabit na. Meron kaming ginagawa na yung mga street mapping, kung saan kakabit yung una sa susunod na araw. So, nakaplano na yun lahat. Para pagdating ng election, lalo na mag-end na ng December, nakakabit na lahat yun. Ipinakita namin kay Attorney Louie Guia na miyembro ng Libertas, isang samahan ng mga election lawyers na nagsusulong ng malinis na eleksyon, ang videong aming nakunan. Malaking bentahe raw para sa mga nagbabalak tumakbo ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng display materials. Paniniwala, siguro kultura na rin na kung marami kang campaign propaganda o posters, streamers, malakas ka. Kung wala kang streamer kahit nakilala ka, may perception na mas mahina ka. Dagdag pa ni Attorney Guia, walang dudang maagang pangangampanyang may tuturing ang gawain ito. Parang naglolokohan lang tayo kung sinasabi natin yung ginagawa ng mga kandidato ngayon ay hindi pangangampanya. Bawal mangampanya sa labas ng itinakdang campaign period. Ang pagpapakalat ng poster, streamer, tarpaulin at iba pang display materials na nagtataguyod sa pangalan ng isang tao ay tinuturing na pangangampanya. Pero wala raw nalalabag na batas ang mga nagsasabit ng posters na ito, maliban na lang kung sila'y kandidato na. Pero sino nga bang may tuturing na kandidato? Kung pagbabasehan ng Omnibus Election Code ng 1985, ang sino mang naghain na ng Certificate of Candidacy o COC ay ituturing ng kandidato. Pero iba naman ang sinasabi ng bagong Poll Automation Law o RA 9369. Magiging kandidato lang ang sino man kapag nagsimula na ang campaign period. Kung dati-rati, pwede na mangampanya mga kandidato ilang araw lang matapos ang deadline ng filing ng COC. Ngayon, dahil sa Poll Automation Law, sa March 26, 2010 pa ang simula ng campaign period para sa lokal na eleksyon. At February 9, 2010 naman para sa national election. Ngayon, dahil kailangang i-advance yung pag-file ng Certificate of Candidacy, meron ka ngayong panahon sa gitna nung deadline ng filing of Certificate of Candidacy at nung start of the campaign period kung saan may question kung pwede ngang mangampanya ang mga kandidato. Dahil sa nakitang butas sa batas, nagiging malaya umanong gawin ng ilan ang maagang pangangampanya ng walang nalalabag na batas. Ayaw natin yung nangyayari ngayon na nandadaya yung mga kandidato. Pero yung batas kahit isigaw mo na gwapo ako o ano gano'n, no? Kung hindi naman kandidato yung subject, hindi yung campaigning sa batas. Iba naman ang sinasabi ni Attorney Ferdinand Rafalan ng Commission on Elections o COMELEC. Ang Section 79 ng Omnibus Election Code ang siyang nagbibigay ng definition ng salitang candidate. Itong 9369, hindi niya dinedefine kung sino ang candidate. Hindi niya dinedefine yung term na candidate. Sinasabi lamang niya that a person who has filed his certificate of candidacy shall only be considered as a candidate at the start of the campaign period. Question ay, ano yung ibig sabihin ng considered as a candidate? Ang ibig sabihin nun sa aking pagkakaintindi lamang, opinion ko, dapat hindi siya muna mag-campaign kung hindi pa siya considered as a candidate. Upang maresolba umano ang mga hindi tugmang probisyon sa batas, ipinanukala sa Kongreso ang House Bill 6926. Naglalayon itong gawing legal ang anumang uri ng pangangampanya matapos ang pagpapasa ng COC at bago ang campaign period. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito. Bakit hindi natin tanungin yung ating mga batas?
na gumawa ng ganong klaseng batas. Di ba? I mean, sila yung gumawa nito, sila yung managot kung bakit ganitong klaseng batas na pwedeng lusutan. In other words, gumawa sila ng batas para malusutan din nila. Isa pang pinangangambahan ay kung saan galing ang pondong ginagamit sa pagpapakalat ng iba't ibang poster at streamer ng ilang politiko. Sa kaso ni na Dennis, nanggagaling daw sa pondo ng lokal na pamahalaan ang kanilang ginagamit sa pagpapakalat ng ganitong uri ng anunsyo. Una-una, nare-retoke nila yung mga documents na pinapasa sa isang agency na para mabigyan ng funds. Lahat ng politiko, mapasa lahat ng syudad, talaga naman automatic ay ginagamit yung service vehicles nila sa pagpagkabit doon. Ayon kay Atty. Guia, nakakalamang daw pagdating sa maraming bagay ang ilang incumbent o nakaupo na sa pwesto na nais tumakbong muli. Sila yung sabihin natin may kapangyarihang galawin ang pondo, may kapangyarihan at kakayahang galawin at gamitin ang mga kasangkapan ng pamahalaan. Ayon kay Victor Jun Ferrer Jr., ang National President ng Philippine Councilors League, inilalagay lamang ang mga materyales na ito upang i-anunsyo sa publiko ang kanilang mga proyekto at hindi upang mangampanya. Gusto mo iparating sa mamamayan yung mga nagawa mo, yung pagpapakilala mo sa sarili mo kung ano yung posisyon mo, at pagpapakilala mo sa mamamayan, the things that you will do. Noong nakarang Abril, nagpanukala ng resolusyon si Senador Miriam Defensor Santiago upang limitahan o tuloy ang ipagbawal ang pagsasabit ng tarpaulin at banner na nagtataglay ng congratulatory messages at larawan ng mga politiko. Nananatili itong nakabilbid sa Kongreso. Ang Metro Manila Development Authority na dapat nangangasiwa sa pagbabaklas ng mga ganitong uri ng anunsyo. Tuloy-tuloy daw sa kanilang clearing operations. Yung aming CCTV ay nakikita ang karamihan ng kalye. So, minsan paglalagay pa lang nakikita na kagad, napitigil na namin at ini-impound namin yung mga sasakyan. At yung mga tao naglalagay niyan ay dinadala namin sa presinto at pinapailan sila ng charges. Noong nakarang linggo ay nagsimula ng filing of candidacy para sa eleksyon 2010. Sa kauna-unang pagkakataon, binigyan ng COMELEC ng 3 araw na palugit ang mga kandidato upang baklasin ang mga ikinabit nilang poster, streamer at tarpaulin. We will notify them that they should not wait for December 4, which is 3 days after the last day, but within 3 days after they file. So kung nag-file na sila bukas, November 20, hanggang November 23, magtanggal na sila. Pero kanina, 5 araw matapos ang simula ng filing of candidacy, maraming streamer at banner ang nakasabit at nakabandera pa rin sa mga kalye. Mga kaso po kayo, starting the first day of December, lahat po yan ay magtatanggalan at mag-aalisan. Nobody wanted to violate the laws on campaigning. Bagamat mahalaga ang pagpapatupad ng batas ng pangangampanya, baka mahirapan ng COMELEC gawin ito on their own, alone. Ang COMELEC now, I think manpower-wise and resources cannot adequately address all the problems of premature campaigning. Samantala, handa ang COMELEC na kasuhan ng mga lalabag sa panuntunang ito. Kakasuhan na namin sila for violation of the law. Premature campaigning and using illegal campaign paraphernalia. So, confiscate na namin, magkakasuhan pa sila. Ang laban sa eleksyon 2010 ay tila matagal nang nagsimula sa paglaganap ng iba't ibang gimmick upang makilala ang isang nais manungkulan sa pamahalaan. Hindi lang sana mukha nila at pangalan ng ating mapansin, kundi maging ang kanilang kakayahang pamunuan ang ating bayan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.